10 mga pinakamalalaking abandonadong minahan sa mundo. Ang pagmimina ay isa sa mga pangunahing hanapbuhay ng maraming tao dito sa mundo. Malaki ang maaaring kitain mula dito dahil sa taas ng demand sa mga ginto. Ngunit sa kabila nito ay malaki din ang nagiging epekto nito sa kalikasan dahil nagdudulot ito ng iba't ibang environmental problems tulad ng pollution. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 mga abandonadong minahan. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Big Hole. Sa Kimberley, South Africa ay matatagpuan ng Big Hole, isang napakalaking hukay na dating minahan ng brilyante. Isa ito sa pinakamalaking abandoned mines sa buong mundo. Ngunit ang Big Hole ay hindi lamang tungkol sa sukat nito, ito din ay simbolo ng kasaysayan ng pagsisikap, sakripisyo at epekto ng walang humpay na paghanap ng kayamanan. Samantala, noong 1866 ay may batang nakapulot ng kakaibang bato sa Orange River. Natuklasan ng mga eksperto na ito pala ay isang brilyante. Mula noon ay nagsimula ang tinatawag na Diamond Rush sa South Africa. Pero noong 1871 ay natagpuan ang mas maraming brilyante sa lupaing sakop ng mga katutubong Tswana. Ang dating tahimik na lugar ay biglang napuno ng mga minero mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ninais ng lahat na maghukay at makakuha ng yaman. Kaya nagkaroon ng matinding kompetisyon sa lupa. Kaugnay nito mula 1871 hanggang 1914 ay hinukay ang Big Hole gamit ang mga simpleng gamit tulad ng pala at piko. Mahigit 50,000 na tao naman ang nagtulungan upang hukayin ang lugar. At sa loob ng 40 years ay nahukay nila ang halos 22 milyong tonelada ng lupa at nakakuha ng halos 2,722 kilo ng brilyante. Dagdag pa rito, ang Big Hole ay may lalim na 215 meters at lawak na 1.6 kilometers. Nakakamanghang isipin na ang lahat ng ito ay ginawa ng kamay dahil wala pa noong mga makabagong kagamitan sa pagmimina. Ang pagmimina sa Big Hole ay pinamunuan ng De Beers Consolidated Mines, isang kumpanya na itinatag ni Cecil Rhodes. Si Rhodes ay isa sa pinakamakapangyarihang tao noong panahong iyon. Ang yaman mula sa mga brilyante ay ginamit niya upang palakasin ang kanyang negosyo at impluwensya sa politika. Habang yumaman ang mga negosyante tulad ni Rhodes, ang mga manggagawang African at dayuhan ay nagtrabaho sa mapanganib na kalagayan. Mabababa ang sahod nila, mahaba ang oras ng trabaho, at wala silang proteksyon laban sa mga panganib sa minahan. Ang hindi pantay na distribusyon ng kayamanan ay nagdulot ng malalim na kawalan ng katarungan. Kaya noong 1914 ay tumigil na ang pagmimina sa Big Hole. Number 2. Chuquicamata Mine. Sa gitna ng tuyong disyerto ng Atacama sa Chile ay may isang napakalaking hukay sa lupa na kilala bilang Chuquicamata Mine. Dati itong isa sa pinakamahalagang minahan sa mundo. Pero ngayon ay iniwan na ito ngunit nananatiling bahagi ng makulay na kasaysayan ng Chile. Ang kwento ng Chuquicamata ay isang salamin ng pag-unlad, sakripisyo at hamon. Ang Chuquicamata ay unang natuklasan at ginamit ng mga sinaunang katutubo tulad ng mga Inca. Sila ang unang kumuha ng tanso mula rito upang gawing jewelry at iba pang gamit. At noong 1912 ay sinimulan ng malakihang pagmimina sa lugar sa pamamahala ng mga foreign companies, kabilang ang Guggenheim Brothers at Anaconda Copper Company. Pero noong 1971, sa ilalim ng pamahalaan ni Salvador Allende, ay isinailalim ang minahan sa kontrol ng gobyerno ng Chile upang mas magamit ito ng bansa. Ang kumpanya ng estado na Codelco ang nangasiwa mula noon. Maliban dito, ang Chuquicamata o Chuqui ay isang open pit copper mine na dating pinakamalaki sa mundo. Ang laki nito ay halos 4.5 kilometers ang haba at halos 1 kilometer naman ang lalim. Napakaraming tanso ang nakuha rito na nagbigay ng malaking kita sa Chile at naging dahilan upang ito ay kilalanin bilang pinakamalaking exporter ng tanso sa mundo. Malaki ang naging papel ng minahan sa ekonomiya ng bansa. Ang minahan ay nasa hilagang bahagi ng Chile, sa rehiyon ng Antofagasta. Matatagpuan ito sa gitna ng disyerto ng Atacama, ang pinakatuyong lugar sa mundo. Bagamat maganda para sa pagmimina ang klima, dahil walang halumigmig na nakasisira ng mga kagamitan, ay naging hamon ito para sa mga manggagawa na naninirahan sa lugar dahil sa kakulangan ng tubig at matinding init. Dagdag pa rito, ang pagmimina sa Chuquicamata ay nagsimula noong unang bahagi ng 1900s. At sa loob ng maraming dekada, ito ang naging pangunahing pinagmulan ng tanso para sa buong mundo. Maraming tao ang nagtrabaho rito, ngunit naharap din nila ang mahirap na kondisyon at mababang sahod.
Kaya noong 1971 ay kinuha ng gobyerno ng Chile ang minahan. Subalit habang tumatagal ay unti-unti ring naubos ang mataas na kalidad na ore at tumataas ang gastos sa pagmimina. At noong 2019 ay isinara na ang open pit operations ng Chuquicamata at ang pagmimina ay inilipat sa ilalim ng lupa gamit ang makabagong teknolohiya. Number 3. Bingham Canyon Mine. Sa Utah, USA ay matatagpuan ang Bingham Canyon Mine, isa sa pinakamalaking minahan sa mundo na likha ng tao. Tinatawag din itong Kennecott Copper Mine at ito'y naging mahalagang bahagi ng industriya ng pagmimina ng tanso, ginto at pilak. Subalit sa likod ng tagumpay nito ay may mga kwentong naiwan tungkol sa pagkasira ng kalikasan at aral na dapat tandaan. Samantala, noong 1849 ay dalawang magkapatid na sina Thomas at Sanford Bingham na bahagi ng mga Mormon pioneer ang unang nakakita ng mineral sa lugar. Sa simula ay hindi ito pinansin ng marami, ngunit sa paglipas ng panahon ay natuklasan ang yaman ng mineral sa ilalim ng lupa. Kaya naman noong 1906 ay sinimulan ang pagmimina gamit ang open pit mining, isang paraan ng paghuhukay ng lupa mula sa ibabaw upang makuha ang mineral resources. Sa loob ng mga dekada, ang minahan ay lumaki ng lumaki hanggang umabot ito sa 4 kilometers ang lapad at 1.2 kilometers ang lalim. Isang napakalaking hukay na maaninag kahit mula sa kalawakan. Gayun din ang minahan ay naging pangunahing tagapagtustos ng tanso sa buong mundo. Ang tanso mula rito ay ginamit sa paggawa ng mga kable ng kuryente, telepono at iba pang kagamitan. Sa panahon ng rurok ng operasyon ay libu-libong manggagawa ang nabigyan ng hanapbuhay. Naging malaking tulong ito sa ekonomiya ng Utah at United States. Subalit hindi maikakaila na ang kaunlarang ito ay may kasamang malaking kapalit. Ang proseso ng pagmimina ay nagdulot ng matinding polusyon sa kapaligiran. Ang minahan ay naglabas ng milyon-milyong tonelada ng basura o tailings na nagdulot ng contamination sa lupa, tubig at hangin. Ang mga ilog malapit sa minahan ay nalason at ang hangin ay napuno ng alikabok na masama sa kalusugan. At noong 2013 ay nagkaroon ng isang malawakang pagguho ng lupa sa loob ng minahan na nagdulot ng malaking pinsala at nagpatigil sa ilang bahagi ng operasyon. Sa kalaunan ay isinara ang maraming bahagi ng minahan. Ang iniwang epekto nito ay napakalaki. Ang mga bundok na dating luntian ay naging tigang na disyerto ng bato. Maraming manggagawa ang nawalan ng trabaho at ang kalikasan sa paligid nito ay hindi na muling bumalik sa dati. Number 4. Emponing Gold Mine. Sa South Africa, sa ilalim ng lupa sa Carletonville ay naroon ang Emponing Gold Mine, isang dating aktibong minahan ng ginto na tinaguriang pinakamalalim sa mundo. Isang tagumpay ng teknolohiya at tapang, ngunit ngayon ay iniwan na lamang at tahimik na. Ang Emponing ay nasa Carletonville, South Africa, humigit kumulang 75 kilometers mula sa Johannesburg. Ang lugar na ito ay bahagi ng Witwatersrand Basin, isang rehiyon na napakayaman sa ginto. Dito naganap ang South African Gold Rush noong 1800s kung saan maraming tao mula sa iba't ibang lugar ang dumagsa upang maghanap ng yaman. Bukod dito, ang Maponeng ay isang minahan na napakalalim na umaabot sa 4 kilometers sa ilalim ng lupa. Sa lalim na ito ay napakainit ng temperature na umaabot sa 60 degrees Celsius. Dahil dito ay kinakailangan ng mga espesyal na makina para palamigin ang hangin upang makapagtrabaho ang mga minero. Pero sa gitna ng mga hamon ay maraming tao ang araw-araw na pumapasok sa ilalim ng lupa para maghukay ng ginto. Ang pangalan nitong Maponeng ay nangangahulugang tingnan mo ako sa salitang Soto na parang nagpapakita ng lakas at ambisyon ng proyekto. Karagdagan pa, ang Emponing ay itinayo noong 1980s ng Anglo Gold Ashanti, isang malaking kumpanya sa pagmimina. Sa rurok ng operasyon nito ay umaabot sa halos 600,000 ounces ng ginto ang nakuha dito taon-taon. Libo-libong manggagawa ang umaasa sa minahan para sa kanilang kabuhayan. Subalit noong 2020, dahil sa tumataas na gastos at bumababang kita, ay ipinagbili ng Anglo Gold Ashanti ang minahan sa Harmony Gold Mining Company, isang local company. Ngunit hindi nagtagal ay isinara rin ito dahil hindi na ito praktikal patakbuhin. Ang pagmimina sa ganito kalalim na lugar ay napakamahal at mapanganib. Habang lumalalim ang paghuhukay ay mas kaunti ang nakukuhang ginto pero mas malaki ang gastos. Dagdag pa rito ang mga panganib tulad ng mga lindol, pagguho ng lupa
at toxic gases na banta sa buhay ng mga manggagawa. Naging problema rin ang pagbaba ng presyo ng ginto sa global market. Sa kalaunan, ang kita mula sa pagmimina ay hindi na sapat para masustentuhan ang operasyon. Kaya iniwan na lang ang minahan. Number 5. Darwin Mine. Noong kalagitnaan ng 1800s, sa gitna ng disyerto ng Mojave sa California ay natuklasan ng isang lugar na mayaman sa mga mineral. Sa lugar na ito itinatag ang bayan ng Darwin noong 1874 kasabay ng pagbubukas ng Darwin Mine. Ang minahang ito ay naging pangunahing hanapbuhay ng maraming tao, ngunit kalaunan ay iniwan din dahil sa iba't ibang hamon. Ang kwento ng Darwin Mine ay nagsimula noong 1860s nang matuklasan ni Erasmus Darwin French ang mga deposito ng tingga, pilak at zinc sa lugar. Dahil sa balitang ito ay maraming minero ang dumagsa upang maghanap buhay. Sa kasagsagan ng operasyon, ang bayan ng Darwin ay naging tahanan ng halos 3,500 katao. Ngunit hindi madali ang buhay doon. Matindi ang init sa disyerto, limitado ang supply ng tubig at mapanganib ang pagmimina sa ilalim ng lupa. At sa paglipas ng panahon ay humina ang operasyon ng Darwin Mine. Unti-unting nauubos ang mga mineral at noong 1930s ay naapektuhan pa ito ng pagbagsak ng ekonomiya sa panahon ng Great Depression. Bumagsak ang presyo ng mga mineral kung kaya't hindi na naging sapat ang kita mula sa pagmimina. Bukod dito ay naging mapanganib na ang mga tunnel dahil sa kalumaan at pagbagsak ng ilang bahagi nito. Kaya noong 1970s ay tuluyang isinara ang Darwin Mine. Kasabay nito ay iniwan din ng mga residente ang bayan at ang Darwin ay naging isang ghost town. Sa kasalukuyan ay makikita pa rin ang mga labi ng minahan sa Darwin, mga nasirang kagamitan, luma at kalawangin na makina at mga tunnel na unti-unting natatabunan ng buhangin. Iniwan din nito ang mga problema sa kapaligiran tulad ng contamination ng lupa at tubig mula sa mga kemikal na ginamit noon. Sa kabila ng lahat ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Darwin Mine. Maraming historian at adventurer ang bumibisita upang balikan ang kwento ng bayan. Number 6. Udashnaya. Sa malamig at malayong bahagi ng Siberia, malapit sa Arctic Circle, ay naroon ang Udashnaya Mine. Isang napakalaking minahan na dating sagana sa diamond, ngayon ay iniwan na. Ang pangalan nitong Udashnaya na nangangahulugang mapalad sa Russian language ay nagkukuwento ng yaman, tagumpay at pagkakamali ng tao. Samantala noong 1955 ay isang grupo ng mga geologists sa ilalim ng pamahalaang Soviet ang naghahanap ng yaman sa ilalim ng lupa sa Yakutia na isang rehiyon sa Russia. Natuklasan nila ang isang napakalaking kimberlite pipe, isang uri ng bato na karaniwang may lamang diamond. Dahil sa laki nito ay napag-alaman na isa ito sa pinakamalaking diamond deposit sa buong mundo. At noong 1960s ay nagsimula ang pagmimina sa Udashnaya. Ang mga diamond na nahuhukay rito ay ginamit hindi lamang sa paggawa ng alahas, kundi pati sa mga industrial at technological equipments. Ang minahan ay naging mahalaga sa ekonomiya ng Soviet Union at nakatulong sa pagpapalakas ng bansa, lalo na noong panahon ng Cold War. Gayun din naman ang Udashnaya Mine ay naging isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng diamond sa buong mundo. Ang mga diamond na nagmumula rito ay may mataas na quality, kaya ito ay malaking tulong sa industriya. Bukod dito ay nakapagbigay rin ang minahan ng maraming trabaho para sa mga tao sa rehiyon, ngunit hindi lahat ay mabuting epekto. Ang minahan ay naging sanhi rin ng pagkasira ng kalikasan. Ang napakalaking hukay na umabot sa lalim na halos 600 meters ay nagbago sa tanawin ng lugar. Ang mga kemikal mula sa pagmimina ay nakaapekto rin sa mga kalapit na ilog at kagubatan. Subalit noong 2010 ay nagpasya ang kumpanya ng pagmimina na Alrosa na itigil ang open pit mining sa Udashnaya. Ang pagmimina sa lalong lumalalim na bahagi ng hukay ay masyado ng mahal at mapanganib. Lumipat sila sa underground mining na mas angkop para sa mas malalalim na deposit. Dahil dito ay iniwan ang malaking hukay ng minahan. Ang dating abalang lugar ay naging tahimik at ang mga dating kagamitan ay naiwan na nakatiwangwang. Number 7. Corta Atalaya. Sa southern part ng Spain sa bayan ng Minas de Rio Tinto sa Huelva ay matatagpuan ang isang malaking hukay na tinatawag na Corta Atalaya. Libo-libong taon na ang nakalipas ay sinimulan na ng mga sinaunang tao ang pagmimina sa lugar na ito.
Ang mga Tartessians, Phoenicians at Romano ang unang naghukay ng mga mineral tulad ng tanso at ginto. Ang mga metal na ito ay ginamit sa paggawa ng alahas, sandata at iba pang kagamitan. At noong 1873 ay binili ng isang British company na Rio Tinto Company Limited ang lupa ng Rio Tinto. Simula noon ay ginawa nilang moderno ang pagmimina sa lugar. Ang Korta Atalaya ay hinukay ng malalim at lumawak ng lumawak. Sa pinakamalawak na bahagi nito, ang minahan ay umabot sa 1,200 meters ang lapad at 350 meters ang lalim, na halos kasinlaki ng isang maliit na bayan. Samantala, libu-libong manggagawa ang nagtrabaho sa Korta Atalaya. Ito ang naging kabuhayan ng maraming pamilya. Araw-araw ay hinuhukay nila ang lupa para makuha ang tanso. Ngunit napakahirap ng kanilang trabaho. Mainit ang panahon, mabigat ang mga gawain at nakalalason ang usok mula sa mga planta na nagpoproseso ng mineral. Ngunit kahit mahirap ang buhay ay hindi nila ito iniwan dahil ito lamang ang kanilang hanapbuhay. Ang pagmimina ay nagdala ng yaman sa Rio Tinto at nakatulong sa ekonomiya ng Spain. Pero noong 1900s ay unti-unting bumagsak ang halaga ng tanso sa market. Pagsapit ng 1992 ay hindi na kumikita ang operasyon, kung kaya't isinara ang Korta Atalaya. Naiwan ang isang napakalaking hukay at ang mga bakas ng nakaraang industriya. Kaugnay pa nito, ang Korta Atalaya ay nagbigay rin ng trabaho at yaman noon, ngunit nag-iwan din ito ng pinsala. Ang tubig sa paligid ng minahan ay contaminated ng mga kemikal na galing sa pagmimina. Ang Rio Tinto River na naging kulay pula dahil sa mga mineral ay naging simbolo ng pinsalang dulot ng pagmimina, at ang mga ecosystem sa lugar ay naapektuhan din. Sa ngayon, ang Korta Atalaya ay isa ng lugar para sa mga turista. Maraming tao ang pumupunta rito para makita ang laki at lalim ng dating minahan. Ang kalapit na Rio Tinto Mining Museum ay nagpapakita rin ng kasaysayan ng lugar at ng mga gamit sa pagmimina. Number 8. Silver Islet. Sa hilagang bahagi ng Lake Superior, malapit sa Ontario, Canada, ay may isang maliit na isla na tinatawag na Silver Islet. Bagamat maliit at tahimik ngayon, ay minsan itong naging sentro ng kwento ng kayamanan, ambisyon at pagkabigo. Sa ilalim ng tubig nito ay nakatago ang isa sa pinakamayamang silver deposit na natuklasan sa kasaysayan. Samantala, noong 1868 ay natagpuan ni James Crossman na isang surveyor ang Silver Islet habang sinusuri ang paligid ng Lake Superior. Paglipas ng panahon, ang Silver Islet Mining Company na pinamumunuan ni Alexander H. Sibley ang naglakas loob na minahin ito. Si Sibley ang nanguna sa pagbuo ng plano para gawing posible ang pagmimina sa delikadong location. Kaugnay nito, ang Silver Islet ay isang napakaliit na isla na mas maliit pa sa karamihan ng mga lote ng bahay ngayon. Pero sa ilalim nito ay natagpuan ang napakayamang silver. Sa loob ng 13 years ng pagmimina ay nakakuha ang kumpanya ng silver na nagkakahalaga ng $3.25 million. Gayun din, noong 1871 ay sinimulan na ang pagmimina. Maraming hamon ang kinaharap tulad ng malalaking alon, malamig na tubig at delikadong location. At upang maprotektahan ng isla ay gumawa din sila ng mga pader o dike na pumipigil sa tubig para hindi bumaha sa minahan. Gumamit din sila ng makabagong kagamitan upang maabot ang silver na nakabaon ng malalim sa lupa. Maraming manggagawa mula sa Europe ang nagtrabaho rito. Ang mga hukay ng minahan ay umabot hanggang 1,200 feet sa ilalim ng lupa. Sa bawat tonelada ng bato ay nakakakuha sila ng high quality silver na hindi karaniwang natatagpuan sa ibang lugar. Ngunit sa kabila ng tagumpay ay isinara ang Silver Islet noong 1884. Natapos ang operasyon dahil naubos na ang pinakamayamang bahagi ng silver deposit. Dagdag pa rito, unti-unting tumaas ang tubig sa lawa na siyang sumira sa mga pader na pumoprotekta sa minahan. Bumagsak din ang presyo ng silver kaya hindi na sulit ang patuloy na pagmimina. Sa katunayan, ang Silver Islet ay matatagpuan malapit sa Thunder Bay, Ontario, Canada. Sa ngayon ay isa itong tahimik na lugar na dinarayo ng mga turistang mahilig sa kasaysayan. Ang mga bakas ng minahan ay patunay ng tagumpay at hirap na pinagdaanan ng mga manggagawa noon. Number 9. Kolar Goldfields. Sa South India, sa estado ng Karnataka, ay matatagpuan ang Kolar Goldfields. Noong unang panahon, ang mga lokal sa India ang unang nakatuklas ng ginto sa lugar. Sa ilalim ng mga sinaunang kaharian tulad ng Chola at Vijayanagara ay nagsimula ang simpleng pagmimina.
Nang dumating ang mga British noong 19th century, pinamunuan ng kumpanya ng John Taylor and Sons ang mas malakihang operasyon ng mina. Daan-daang manggagawa, karamihan ay galing sa Tamil Nadu ang nagtrabaho sa ilalim ng lupa. Sila ang nagbuhos ng dugo't pawis para makuha ang ginto, ngunit nakatanggap lamang ng kakaunting kabayaran. Samantala, ang yaman ng mina ay napunta sa kamay ng mga British colonialists. Kaugnay pa nito, ang Kolar Goldfields ay isa sa pinakamalalim na minahan ng ginto sa buong mundo. Sa rurok ng kasikatan nito ay nagawa nitong magbigay ng halos 800 tons ng ginto. Pero hindi lang ginto ang dala ng KGF dahil dito rin unang ginamit ang kuryente sa South Asia mula sa hydroelectric plant ng Shivanasamudra. Noon ang KGF ay hindi lang minahan. Isa itong masiglang bayan na may mga bahay, ospital, paaralan at iba pang facilities para sa mga manggagawa. Subalit habang patuloy ang pagmimina ay unti-unting naubos ang ginto at naging mas mahirap at magastos ang operasyon. Gayun din naman ang KGF ay matatagpuan sa distrito ng Kolar sa estado ng Karnataka, mga 100 kilometers mula sa Bangalore. Dati itong puno ng activities ngunit ngayon ay isa na itong abandonadong bayan. Ang mga lumang structures at sirang minahan ay nagpapaalala ng dati nitong kasaganaan. Ngunit noong 1880s ay sinimulan ng mga British ang malakihang pagmimina sa KGF. Hanggang 1950s ay naging pangunahing pinagmumulan ito ng ginto sa India at sa buong mundo. Pero habang lumalalim ang mina ay naging mas mahal at mahirap ang operasyon. Sa huli ay isinara ito noong 2001 dahil sa mataas na gastos at bumababang presyo ng ginto. Nang magsara ang KGF ay nawalan ng hanap buhay ang libu-libong tao. Ang dating masiglang komunidad ay naging tahimik at maraming pamilya ang naghirap. Number 10. Body, California. Sa northeastern part ng California, malapit sa Nevada, ay may isang tahimik na lugar na tinatawag na Body. Dati itong masiglang bayan na puno ng mga tao at kwento ng tagumpay. Pero ngayon ay isa na lang itong abandonadong bayan o ghost town. Samantala, noong 1859 ay natuklasan ni William S. Bode ang ginto sa lugar na ito. Naging simula ito ng pagdating ng mga tao na naghahanap ng yaman. Bagamat maagang namatay si Bode, ang kanyang pangalan ay nanatili bilang alaala ng bayan. Sa mga sumunod na taon ay higit pang yaman ang natuklasan sa lugar. At noong 1876 ay sumikat ang Bode matapos matuklasan ang malaking gold deposit ng Standard Company. Dahil dito ay nagsimula ng dumagsa ang mga minero at kanilang pamilya. Ngunit pagsapit ng 1879 ay naging isa sa pinakamalalaking bayan sa rehiyon ng Bode. Halos 10,000 na tao ang nanirahan dito at umusbong ang mga tindahan, simbahan, paaralan at higit sa 60 na mga saloons. Ang Bode ay naging masigla ngunit may magulong reputasyon. Maraming kwento ng barilan, away at kasayahan ang naiwan mula sa panahon ng Wild West. Subalit ang tagumpay ng Bode ay hindi nagtagal. Noong 1880s ay unti-unting naubos ang ginto at bumagsak ang kita. Maraming tao ang nagsimulang umalis upang maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang lugar. Sa mga sumunod na dekada ay nagkaroon ng kaunting activities sa mga minahan pero hindi na muling bumalik ang sigla ng bayan. At noong 1942 ay tuluyan nang isinara ang huling minahan. Sa ngayon ang Bode ay isang ghost town na pinapanatili ng California bilang isang state historic park. Ang mga gusaling naiwan ay hindi na inayos o pinalitan kundi pinanatili sa kasalukuyang anyo nito. Kapag naglakad ka sa Bode ay makikita mo ang mga lumang bahay, simbahan, tindahan at kagamitan ng mga taong minsang nanirahan dito.